Hello. This is the last part. I really read too hard. I really mean to make this far. But it's okay. It's right. And understanding. I hope and pray you understand. Kumanta eh. Bigla na nag-sync in yung kanta ng type ka sa akin. Tapos napalitan yung lyrics na bago. Anyways, babasa tayo Mateo Kapitulo 27, versikulo 62 hanggang 66. And again, this is the last part of Matthew chapter 27. Tapos tomorrow, we will start a new series, but this time it's going to be the last chapter of Matthew. So tatalo na tayo kay Mark. But not tomorrow. But we will start Matthew chapter 28 tomorrow. Baka nalito ko kayo. After ng chapter 28, Kapitulo 28, after nun, Marcos na tayo. But let me just go back to 27. So, may title. Itong title na to, covered na nito yung 62 to 66. Pero wala siyang parallel verses. So, probably one of one to. Anyways, ang gwardiya sa libingan. If I'm not mistaken, there should be a parallel verses dito. Pero wala nakalagay. So anyways, verse 62, 62. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, pumunta ang mga namamahalang pari at mga pariseyo kay Pilato. 63. By the way, yung pinanggalingan nitong verses nito is yung kinuha ni Joseph of Arimathea, yung body of our Lord Jesus Christ, and then inilagay sa pangmayamang libingan tapos wala pang naililibing. First time used na fulfilling the prophecy. Okay, 62 ulit po tayo. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga pariseyo kay Pilato. 63. Sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon, talking about our Lord Jesus Christ, sinabi niya, pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay akong muli. 64. Kaya, mabuting siguraduhin pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw dahil baka nakawin ng mga alagad niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa noong una. And they're wise, worldly wise, and that's the best strategy to do and to make, na para ma-disqualify natin kung sakaling magbalik man siya, sabihin natin ninakaw yung bangkay niya. Kaya wala dun sa libingan. Pinapalabas yun ng nabuhay. But what they didn't foresee, yung hindi nila napansin or hindi nila napag-isipan is, paano kung mabuhay siya at magpakita sa ibang mga tao at i-claim ng mga tao na nakita siya? Kung isang tao, 2 tao, baka sakaling nagsabwatan pa. Over 500, more or less 500 eyewitnesses, including the apostles. That's a different story. Okay, 65. Sumagot si Pilato sa kanila, may mga gwardiya kayo. Kayo na ang magpabantay ng gusto ayon sa abot ng inyong makakaya. O, gawin nyo. Do it. Bantayan nyo. Hindi naman din ako naniniwala eh. Pero di niya sinabi yan. Gawin nyo. May mga gwardiya kayo. Di bantayan nyo 24/7. Hanggang gusto nyo, lagpasan nyo pa eh. 4 days pa eh. Pero di naman sinabi doon. Ang sinabi lang, sige, request nyo, bantayan nyo. Kaya nyo naman eh. 66, last verse. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang batong nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. So, sinil nila. So, parang sa mga boxes natin ngayon, pag nakita mong napunit yung seal, nabuksan tong package. Parang ganun yung ginawa nila doon sa stone. So, it was sealed.
And it has guards appointed to guard it as well. So, ibig sabihin, in their perspective, sa perspective nila, in their perspective, uh, protected nila. So, dun sa mga nagbabantay, malalaman nila kung may magbubukas nun at maglalabas ng katawan ni Jesus. Tapos, malalaman din nila kung nagalaw yung pintuang bato na nirol. So, ganun ka, kumbaga mabigat talaga yon. Hindi kakayanin ng isang tao lang pag nabuksan yun. Hindi katulad ng pintuan natin yon. Talagang itutulak mabigat na bato pangharang doon sa pintuan, sa daanan, ng tomb, ng libingan. So, dito sa part na to, in their perspective, sa pagkakaunawa nila, walang makakapaglabas ng bangkay, ng katawan, ng ating Panginoon. Yun nga. So, dito, ano naman to, descriptive of what happened. So, hindi siya prescriptive na verses. At least we know na nag-effort the Pharisees, and they reach out to Pontius Pilate, and then Pontius Pilate agreed, but didn't provide them what do you call this? Assistance. Because Pontius Pilate know that they have their own guards. Let them guard. Do the things, and them doing it by themselves, hugas kamay na naman si Pontius Pilate doon. Kasi kayo na nagbantay, tas nawala pa sa mata niya. Kung totoosin, kayo mas may dyan, mas may, kumbaga parang, kayo maapektuhan dyan dahil kayo yung may gustong i-crucify siya eh. Kayo, apektado kayo eh. Na nandito siya sa mundo eh. So, bantayan yung maigi. What I mean is, there's no better guard than the Pharisees' guard and the Pharisees pushing it to be guarded. Kasi they have the most benefit over Pontius Pilate. Yeah, that's our Bible reading today. Okay, before I end this is one of the evidence. We can never prove anything. We can only provide evidence. Even in human justice system, no one can prove nothing. No one can prove a thing. But they can find evidence, and they will base their decision based on the evidence that they've got. This is one of the evidence that our Lord Jesus Christ, solid evidence as well, because the tomb is heavily guarded. Let's say not heavily, but it is guarded. And it is sealed. The doors are sealed. Or not the doors, the door is sealed. Yeah. I think that's it. Anyways, those who have ears to hear, let them hear. What do I mean by that? The goats, even if it's too obvious already, they will not accept it. But the lost sheep will try to start to investigate. All right, I think I'm hearing something here. I think there's something here that it's not clear to me yet. But let me investigate. Let me try to dig deeper. Something is calling me to dig deeper here. It's the Holy Spirit. The lost sheep will return to the flock of the sheep, to the herd of the sheep, one way or another. I believe that. God knows that will happen. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you soon. Tomorrow, actually. Bye for now.